Isang mahigpit na yakap sa inyong mga puso. Mula sa akin si Liliala, dito sa Soul Tales, paano kung ang mismong tahanan na binuo mo sa pagmamahal ay siya ring magiging saksi sa pinakamatinding pagwasak ng iyong pagkatao? At sa gitna ng mga guho, saan ka huhugot ng lakas para muling itayo? Hindi lang ang iyong buhay, kundi ang iyong sarili. Samahan ninyo ako sa ating kwento. Umalis ka dito. Parang nabasag na salamin ang pandinig ni Liza. Sa isang iglap, huminto ang tibok ng puso niya. Huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang boses na yon, matalas at walang anumang awa, ay nagmula kay Doña Esmeralda, ang biyena niya. Kasunod ng sigaw ay ang pagbagsak ng kung ano sa sahig na semento sa labas ng gate. Mga damit niya, isang luma at paboritong duster na bigay pa sa kanya ni Carlo. Isang blusang pinag-ipunan niya, isa-isang inihagis mula sa pinto. Lumalanding sa basang lupa na parang mga basahan. Nasaan si Carlo? Automatikong hinanap ng mga mata niya ang kanyang asawa at nakita niya ito. Nakatayo sa likod ng ina nito, sa loob ng bahay, sa likod ng screen door. Walang imik, walang kilos. Ang lalaking nangako sa kanya sa harap ng Diyos na aalagaan siya habang buhay ay tila isang estatwang bato. Inay, anong kasalanan ko? Nanginginig na tanong ni Liza. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hawak niya ang kanyang sinapupunan, 8 buwan na tila doon humuhugot ng kaunting lakas. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Bingi ka ba? Sigaw muli ni Doña Esmeralda. Lumabas ito ng pinto at hinarap siya ng buong buo. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. Pabigat ka lang dito, pati niyang dinadala mo. Bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa puso ni Liza. Ramdam niya ang tingin ng mga kapitbahay na nagsisimula nang sumilip mula sa kanilang mga bintana. Ang hiya, ang sakit, ang pagkalito. Naghalo-halo ang lahat. Carlo, halos pabulong na tawag niya sa asawa. Isang huling pagsusumamo. Sa wakas, gumalaw si Carlo. Dahan-dahan itong lumapit sa pinto. Ngunit hindi para ipagtanggol siya, hindi para pigilan ang ina nito. Iniiwasan nito ang kanyang mga mata habang iniaabot sa siwang ng gate ang isang lukot na sobrang puti. Para makapagsimula ka, sabi ni Carlo. Ang boses ay mahina at walang emosyon. Hindi yon tinanggap ni Liza. Nanatili siyang nakatitig sa mukha ng lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili. Ang sobrang iyon ay parang isang bayad pinsala, isang pampalubag loob sa 8 taon ng pag-aalaga at pagmamahal na ibinigay niya. Isang malakas na kalabog ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Isinara ni Doña Esmeralda ang pinto. Narinig ni Liza ang pag-ikot ng susi sa seradura. Ang tunog ng paglock. Ang pinto ng tahanan niya ay isinara na para sa kanya. Naiwan siyang mag-isa sa labas, kasama ang nagkalat niyang mga damit at ang unti-unting pagbuhos ng ambon. Ang mga ilaw mula sa mga bahay sa paligid ay tila mga matang mapanghusga. Napaluhod siya, hindi dahil sa panghihina ng tuhod, kundi dahil sa bigat na bumagsak sa buong pagkatao niya. At habang nakaluhod siya roon, sa gitna ng kahihiyan at basang semento, isang matinding kirot ang bigla niyang naramdaman sa kanyang puson. Isang matalas, nakakakabang kirot. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang tiyan. Ang sakit ay umulit, mas malakas ngayon. Napatingin siya sa kanyang bestida. May basa, hindi dahil sa ambon. Diyos ko, ang anak ko. Ang tunog ng bakal na gate na bumukas ang pumunit sa katahimikan ng gabi at sa unti-unting pagkawala ng malay ni Liza. Isang anino ang mabilis na lumapit sa kanya. Hija! Liza! Anong nangyari sa'yo? Ang boses na yon, puno ng pag-aalala, ay pamilyar. Si Aling Nena, ang may-ari ng maliit na sari-sari store sa kanto. Isang matandang byuda na laging bumabati sa kanya tuwing umaga.
Hindi makasagot si Liza. Ang tanging nagawa niya ay umungol sa sakit habang isa na namang paghilab ang gumutay sa kanyang katawan. Nakita ng nanlalabo niyang mga mata ang pagmamadali ni Aling Nena, ang pag-aalala sa kulubot nitong muka na nasisinagan ng ilaw poste. Diyos ko, dinudugo ka. Narinig ni Liza ang pagsinghap ng matanda. Halika, tulungan na kita. Sa tulong ng dalawa pang kapitbahay na naawa at lumabas, maingat nilang inalalayan si Liza. Hindi na siya dinala pa sa loob ng bahay ni Aling Nena. Diretso na siya sa tricycle na agad ipinahanap ng matanda para isugod siya sa pinakamalapit na lying-in clinic. Ang biyahe ay isang malabong panaginip na puno ng sakit. Ang bawat lubak sa kalsada ay katumbas ng isang matinding kirot. Ang tanging nagpapanatili sa katinoan ni Liza ay ang mainit na kamay ni Aling Nena na mahigpit na nakahawak sa kanya, bumubulong ng mga salitang panalangin. Nang sumunod na mga oras, tila huminto ang mundo ni Liza at umikot na lang sa apat na sulok ng isang maliit na silid. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mga daing at ang kalmadong boses ng midwife na gumagabay sa kanya. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng pighati ng mga nakaraang oras, ibinuhos niya sa isang huling, malakas na pag-iri. At pagkatapos, isang tunog. Ang pinakamagandang tunog sa buong mundo, ang iyak ng isang sanggol. Lalaki, Liza. Malusog na malusog. Sabi ng midwife, ang boses ay puno ng ngiti. Nang ilapag ang maliit at mapulang nilalang sa kanyang dibdib, lahat ay naglaho. Ang sakit, ang takot, ang kahihiyan. Wala na si Doña Esmeralda. Wala na si Carlo. Ang tanging mahalaga na lang ay ang maliit na mukhang iyon, ang mumunting mga daliring humahawak sa daliri niya, ang anak niya. Kinabukasan, sa maliit na silid sa bahay ni Aling Nena, kung saan siya pansamantalang pinatuloy, dahan-dahang iminulat ni Liza ang kanyang mga mata. Yakap niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog, Angelo. Iyon ang ipapangalan niya sa kanya, ang kanyang anghel. Pinagmasdan niya ang paligid. Ang kwarto ay simple lang. Isang lumang papag, isang aparador, nakupas na ang pintura. Sa isang maliit na mesa ay may nakahandang isang basong gatas at pandesal. Pagkain na inihanda para sa kanya. Doon siya biglang sinampal ng katotohanan. Wala na ang malambot na kama na dati niyang tinutulugan. Wala na ang malaking aparador na puno ng kanyang mga damit. Wala na ang asawang katabi niya, sanang sasalubong sa pagdating ng kanilang panganay. Wala na ang lahat. Napapikit si Liza. Narito siya, sa bahay ng isang taong halos hindi niya kilala, na may isang sanggol na kailangan niyang buhayin at wala ni isang sentimo sa kanyang bulsa. Ang sobrang inabot ni Carlo, naiwan iyon sa labas ng gate, nabasa ng ulan, tulad ng kanyang puso. Pumasok si Aling Nena, dahan-dahan para hindi makagawa ng ingay. Ngumiti ito nang makitang gising na si Liza. Kumusta ang pakiramdam mo, Hija? Mahinang tanong nito. Kumain ka na. Kailangan mong lumakas para sa munting anghel mo. Hindi nakapagsalita si Liza. Tumulo lang ang kanyang mga luha. Mga luhang hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isang malalim na pasasalamat sa kabutihan ng isang estranghero at isang matinding bigat dahil sa kanyang kalagayan. Umupo si Aling Nena sa gilid ng papag. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa, sabi ng matanda. Hey nako, alam ko na ang ugali ng mga yan. Noon pa man pera lang ang mahalaga sa kanila. Hindi nakapagtataka na nagawa nila to sa'yo. Napatingin si Liza kay Aling Nena. Nagtataka. Ngumiti lang ng malungkot ang matanda. Hindi na ito nagpaliwanag pa. Sa halip, kinuha nito ang baso ng gatas. Sige na, inumin mo na to.
Sabi ni Aling Nena. Ang boses ay malumanay na. Para sa dalawa. Hinawakan ni Liza ang baso. Malamig. Tulad ng kanyang mga kamay. Tulad ng kanyang kinabukasan. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Mga kamay na sanay sa pag-aaruga, pagluluto, pag-aasikaso sa asawa. Ngayon, ang mga kamay na ito ay walang mahawakan. Walang-wala. Paano ko bubuhayin ang anak ko? Lumipas ang mga araw na tila isang mahabang panaginip para kay Liza. Ang maghapon niya ay umiikot lang sa pagpapasuso kay Angelo, pagpapatulog dito, at pagtitig sa munti nitong mukha. Si Aling Nena na ang bahala sa lahat. Naghahanda ng kanyang pagkain, naglalaban ng mga lampin, at paminsan-minsan ay kinakarga si Angelo para makapagpahinga naman daw siya. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya si Aling Nena na nagtitiklop ng mga damit pambata na bigay ng iba pa nilang kapitbahay, isang matinding hiya ang bumalot kay Liza. Ilang araw na siyang pabigat. Umaasa sa kabutihan ng isang taong wala naman siyang kaugnayan. Hanggang kailan siya aasa? Ang utang na loob niya kay Aling Nena ay hindi na niya alam kung paano mababayaran. Ngunit higit sa lahat, ang nagtulak sa kanya ay ang mukha ng kanyang anak. Paano kung magkasakit si Aling Nena? Paano kung magsawa na ito sa pagtulong sa kanila? Anong kinabukasan ang maibibigay niya kay Angelo kung mananatili siyang ganito? Kinagabihan, hindi siya makatulog. Habang ang lahat ay tahimik, ang isip niya ay maingay. Naghahanap, nag-iisip. Ano ang kaya niyang gawin? Hindi siya nakatapos ng kolehiyo dahil ipinakiusap ni Carlo na mag-asawa na sila. Ang tanging alam niya ay ang maging isang may bahay, magluto, maglinis, mag-alaga, magluto. Biglang may umilaw sa kanyang isipan. Naalala niya ang kanyang yumaong ina. Naalala niya ang mga hapon na ginugugol nila sa kusina. Ang pagtuturo nito sa kanya ng mga sikreto sa pagluluto, lalo na ang espesyal na adobo ng kanilang pamilya na may kakaibang tamis at anghang na laging hinahanap-hanap ng kanilang mga kamag-anak. Kahit saan ka mapadpad, anak, sabi noon ng kanyang ina, basta't marunong kang magluto, hindi ka magugutom. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. May kakaibang determinasyon sa kanyang mga mata. Nilapitan niya si Aling Nena na naghahanda ng almusal. Aling Nena, panimula niya. Ang boses ay medyo nanginginig pa. Pwede po ba akong mangutang sa inyo? Kahit 500 piso lang po. Ibabalik ko rin po agad. Nakita ni Aling Nena ang pagbabago sa mga mata ni Liza. Hindi na ito ang mga matang puno ng kawalan ng pag-asa. Ngayon, may ningning. Tumango ang matanda at kumuha ng pera sa kanyang pitaka nang walang maraming tanong. Iniwan ni Liza si Angelo sa pangangalaga ni Aling Nena at nagtungo sa palengke. Bawat sentimo ay kanyang binilang. Bumili siya ng manok, toyo, suka, bawang at ilang mga lihim na sangkap na itinuro sa kanya ng ina. Pagbalik niya, agad siyang nagtungo sa maliit na kusina sa likod bahay ni Aling Nena. Hinugasan niya ang manok, ginayat ang mga sangkap. Sa bawat hiwa ng bawang, sa bawat patak ng tuyo, nararamdaman niyang bumabalik ang kanyang lakas. Ito ay isang bagay na alam niya, isang bagay na kaya niyang kontrolin. Isinalang niya ang adobo. Maya-maya, isang pamilyar na amoy ang nagsimulang kumalat. Ang bango ng bawang na ginigisa, ang asim ng suka na humahalo sa alat ng tuyo, ang kakaibang aroma ng pinaghalong mga pampalasa. Ang amoy na iyon. Iyon ang amoy ng kanyang kabataan, ang amoy ng tahanan, ang amoy ng pagmamahal. Dinala ng hangin ang bango palabas ng bahay. Lumampas ito sa tindahan ni Aling Nena at umabot sa mga kalapit bahay. Nang maluto at tikman niya ito, hindi niya napigilan ang sarili. Napaluha siya. Ang lasa ay perpekto. Ito ang adobo ng kanyang ina. Ito ay isang bagay na sarili niya.
Isang bagay na hindi kayang kunin ni na Carlo at Doña Esmeralda mula sa kanya. Habang nakatayo siya roon, may narinig siyang isang sasakyang humihinto sa tapat ng bahay. Isang itim, makintab na kotse. Hindi niya ito pinansin. Abala sa pag-iisip kung paano niya sisimulang ibenta ang kanyang niluto. Maya-maya, may kumatok sa pintuan ng kusina. Isang kapitbahay nila, si Mang Tony, ang tricycle driver. "Liza, iha," sabi nito, tila nahihiya. "Amoy na amoy, hanggang sa kanto ang luto mo. Ang bango. Nagbebenta ka ba? Magkano ang isang order niyan?" Ang tanong ni Mang Tony ay parang musikang nagbigay buhay sa natutulog na pag-asa ni Liza. Sa loob ng isang oras, naubos ang kaldero ng adobong niluto niya. Ang 500 pisong inutang niya ay naging halos 1,000. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakahawak siya ng perang pinagpaguran niya. Iyon ang naging simula. Kinabukasan, sa tulong ni Aling Nena, naglagay sila ng isang maliit at lumang mesang kahoy sa tapat ng sari-sari store. Nagpinta si Aling Nena sa isang piraso ng karton. Luto ni Nanay. Masarap, malinis, mura. Habang nagluluto si Liza sa likod bahay, si Aling Nena ang nag-aasikaso sa pagbebenta. Si Angelo naman, na laging malinis at mabango, ay nakahiga sa isang banig sa loob ng tindahan kung saan tanaw at abot kamay lang ni Aling Nena. Hindi naging madali. May mga araw na malakas ang benta. May mga araw naman na matumal at halos kalahati ng niluto niya ay naiiwan. Gabi-gabi, pagod na pagod ang kanyang katawan, ngunit ang puso niya ay puno. Sa bawat perang kinikita niya, iniisip niya ang gatas, diaper, at bitamina para kay Angelo. Iyon ang nagpapalakas sa kanya. Isang tanghali, isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa tapat. Ang parehong kotse na napansin niya noon. Bumaba mula rito ang isang lalaking nasa edad 40, matangkad at maayos manamit. Nakasuot ito ng puting polo shirt na may plansang-plansa at slacks. Mukha itong hindi nababagay sa simpleng karinderya nila sa gilid ng kalsada. Lumapit ito sa mesa. "Miss, anong ulam natin ngayon?" Magalang na tanong ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado at malumanay. "Adobo po, sir," sagot ni Liza. Medyo nahihiya pa. "Pabili ng isa. For dine-in," sabi ng lalaki sabay ngiti. Nagmadali si Liza na magsandok ng kanin at ulam sa isang styro container. Inabot niya ito sa lalaki. Umupo ito sa isang plastik na bangkito sa ilalim ng maliit na payong na nagsisilbing lilim nila at nagsimulang kumain. Tahimik lang itong kumakain, ngunit napansin ni Liza ang paraan ng pagnguya nito. Dahan-dahan na tila ninanamnam ang bawat subo. Nang matapos, lumapit ito sa kanya para magbayad. Masarap. Manamis-namis na may kaunting anghang. Katulad ng luto ng nanay ko, sabi ng lalaki. At sa isang saglit, isang anino ng lungkot ang dumaan sa mga mata nito. "Magkano lahat?" 65 pesos po, sir." Nag-abot ito ng 100 piso. Nang akmang kukuha si Liza ng panukli, umiling ito. "Keep the change," sabi ng lalaki. "Pambili mo na lang ng gatas para sa baby mo." Napatingin si Liza sa kanya. Nagulat. Ngumiti lang muli ang lalaki bago tumalikod at sumakay sa kanyang kotse. Kinabukasan, bumalik ito. At sa susunod na araw, at sa mga sumunod pa, naging regular na customer nila ito. Palagi itong umuupo sa parehong pwesto. Tahimik na kumakain at laging nag-iiwan ng sobrang bayad na may kasamang paalala para sa baby mo. Hindi niya alam ang pangalan nito. Hindi rin ito nagtatanong. Natutunan ni Liza na pangalanan ito sa kanyang isip bilang Sir Ricardo dahil sa pagiging magalang at formal nito. Ang pagdating ni Sir Ricardo tuwing tanghali ay naging isang maliit na bagay na inaasahan niya. Hindi dahil sa sobrang bayad, kundi dahil sa tahimik na paggalang na ipinapakita nito.
Sa mundo ni Liza, kung saan siya ay hinusgahan at itinaboy, ang simpleng kabaitan nito ay parang isang patak ng ulan sa tigang na lupa. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang paninda, isang grupo ng mga kabataang lalaki na mukhang mga tambay ang lumapit sa kanyang pwesto. Ang isa sa kanila, ang leader na may tattoo sa braso, ay sumandal sa kanyang mesa. "Boss," sabi nito sa kanya, ang ngiti ay may kahalong pang-iinsulto. "Bago ka dito alam mo ba ang mga patakaran?" Napakunot ang noo ni Liza. "Anong patakaran?" "Lahat ng negosyo dito," sabi ng lalaki. Iginala ang tingin sa paligid. "Kailangan magbigay ng protection money para iwas gulo, para safe ka." Nanlamig ang mga kamay ni Liza. Narinig na niya ang tungkol sa mga ganitong bagay, ngunit hindi niya akalaing mangyayari ito sa kanya. Sa maliit niyang pwesto na halos sapat lang ang kita para sa kanilang dalawa ni Angelo. Pero maliit lang naman ang kita ko, nanginginig niyang sabi. "Wala kaming pakialam," sagot ng lalaki, at bigla nitong iwinasiwas ang kamay, tinabig ang isang lalagyan ng kutsara't tinidor sa kanyang mesa. Nagkalat ang mga yon sa lupa. "Bukas, babalik kami. Siguraduhin mong may nakahanda ka na." Tumalikod ang grupo, nagtatawanan, iniwan si Lizang nakatayo roon, nanginginig sa takot at kawalan ng magawa. Kinabukasan, mabigat ang dibdib ni Liza habang naghahanda ng paninda. Bawat tunog ng tricycle, bawat grupo ng mga lalaking dumadaan ay nagpapakaba sa kanya. Hindi niya alam kung saan kukuha ng perang ibibigay sa mga ito. Ang kaunting naipon niya ay para sa bayad sa midwife at pambili ng mga gamit ni Angelo. Bandang tanghali, tulad ng inaasahan, dumating ang grupo. Mas mayabang ang dating nila ngayon na parang sigurado na sa kanilang tagumpay. "Oh, kumusta? Miss Maganda?" Bati ng leader. Umupo ito sa bangkito na parang siya ang may-ari ng pwesto. "Nasaan na ang para sa amin?" "Pasensya na po." Nanginginig na sabi ni Liza, pinipilit na maging magalang. "Wala po talaga akong maibibigay ngayon. Mahina po ang benta." "Aba, nagdadahilan ka pa." Tumaas ang boses ng lalaki. Tumayo ito at sinipa ang paanan ng mesa. Dahilan para mayumanig ang mga lalagyan ng ulam. Muntik nang matapon ang sabaw ng sinigang. Napasinghap si Liza. Napahakbang siya paatras. Ang puso niya ay kumakaripas sa takot. "Huwag po. Maawa na po kayo." "Maawa?" "Ang awa, hindi nakakain," sigaw ng lalaki. Akma na nitong hahablutin ang kahan ng pera ng isang kalmadong boses ang pumigil sa lahat. "May problema ba dito?" Sabay-sabay silang napalingon. Nakatayo roon si Sir Ricardo. Ang kanyang itim na kotse ay nakaparada sa di kalayuan. Ang kaninang palangiting mukha nito ay seryoso ngayon. Ang mga mata nito ay matalim habang nakatingin sa leader ng grupo. "Sino ka ba?" "Huwag kang makialam dito, mister." Matapang na sabi ng leader, pero bakas sa boses nito ang bahagyang kaba. Hindi ito sinagot ni Ricardo. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit. Hindi ito mukhang maton. Ang tindig nito ay disente, pero may awtoridad sa bawat galaw nito na nakapagpaurong sa mga tambay. "Umalis na kayo," mahinahong sabi ni Ricardo. Hindi ito pakiusap. Isa itong utos. "Huwag na kayong babalik dito. O gusto niyong sa presinto tayo mag-usap?" Nagkatinginan ng mga miyembro ng grupo. Tila tinimbang nila ang sitwasyon. Sa huli, nagmura ang kanilang leader at padabog na umalis. Kasunod ang mga kasama nito. Bago tuluyang makalayo, lumingon ito kay Liza. "Akala mo kung sino ka na. Tandaan mo, pinalayas ka na ng asawa mong mayaman. Basura ka lang." Sigaw nito. Ang salitang yon ay tumama kay Liza ng mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na pananakit. Ngunit bago pa man niya maramdaman ng lubusan ng kirot, naramdaman niya ang presensya ni Ricardo sa kanyang tabi. "Huwag mo silang pakinggan," sabi ni Ricardo.
Ang boses ay malumanay na ulit. Hindi makatingin ng diretso si Liza. Nahihiya siya. Narinig nito ang sigaw ng lalaki. Alam na nito ngayon ang nakaraan niya. Salamat po. Halos pabulong niyang sabi. Walang anuman, sagot ni Ricardo. Tumingin ito sa nagulong pwesto ni Liza. Samahan kita sa barangay hall. Kailangan itong i-report para hindi na sila bumalik. Iyon ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng mas mahabang pag-uusap. Habang naglalakad sila papuntang barangay hall, kinuwento ni Ricardo na isa siyang manager sa isang kumpanya sa malapit at lagi siyang naghahanap ng masarap na lutong bahay tuwing lunch break. Si Liza naman, kahit nahihiya, ay nagpasalamat ng paulit-ulit. Nang matapos silang mag-report, inihatid siya ni Ricardo pabalik sa kanyang pwesto. Nandoon pa rin ang bakas ng gulo. Huminga ng malalim si Ricardo, tiningnan si Liza ng may sinseridad sa kanyang mga mata. Okay ka lang ba talaga? Tanong niya. Ang simpleng tanong na yon ang nagpabagsak sa lahat ng pader na itinatayo ni Liza. Hindi siya okay. Pagod na siya. Takot siya. Nag-iisa siya. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi ito malakas na pag-iyak, kundi tahimik na pagdaloy lang ng luhang matagal na niyang kinikimkim. Hindi nagsalita si Ricardo. Hindi siya lumapit para yakapin ito o hawakan. Nanatili lang itong nakatayo sa kanyang tabi. Binibigyan siya ng espasyo, binibigyan siya ng katahimikan para ilabas ang lahat. Isang tahimik na presensya, isang kakampi. Nang biglang, sa dulo ng kalye, isang pamilyar na sasakyan ang huminto. Mas bago, mas magarbo. Bumukas ang bintana nito at mula sa loob, ang mga matang mapanghusga ni Doña Esmeralda ay nakatutok sa kanila, kay Liza, kay Ricardo, at sa maliit na gulong karinderya. Ang tingin nito ay puno ng pagkasuklam. Ang presensya ni Doña Esmeralda ay parang isang malamig na hangin na biglang umihip, nagpatindig sa balahibo ni Liza at nagpalamig sa buong paligid. Ang mga luha niya ay biglang natuyo, napalitan ng pamilyar na takot at kaba. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumabas si Doña Esmeralda, nakasuot ng isang eleganteng bestida at malalaking salamin sa mata, na tila hindi nababagay sa maalikabok na kalsada ng kanilang barangay. Naglakad ito palapit. Ang bawat hakbang ay may kasamang bigat at awtoridad. Huminto ito sa tapat mismo ng maliit na mesa ni Liza. Ibinaba nito ang kanyang salamin at ang mga mata nitong mapanuri ay sinuri ang buong pwesto. Mula sa karton na karatula, sa mga plastik na upuan, hanggang sa nagulong mga kutsara at tinidor sa lupa. Isang ngangising mapanlait ang gumuhit sa kanyang mga labi. Well, sabi ni Doña Esmeralda. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Look what we have here. Ang dating senyora ng mansyon, ngayon ay nagtitinda na lang sa bangketa. How pathetic. Napayuko si Liza, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Naroon pa rin si Ricardo, tahimik na nakamasid sa isang tabi. Ang kahihiyan ay doble. Ano po ang kailangan ninyo? Mahinang tanong ni Liza. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Kailangan ko? Wala akong kailangan mula sa isang pulubing katulad mo. Sagot ng matanda, itinaas ang kanyang noo. Napadpad lang ako dito. At ano itong nakikita ko? Gumagawa ka ng eksena. Nagpapapansin sa mga lalaki. Hindi ka pa rin nagbabago. Ang kahihiyang idinulot mo sa pangalan ng pamilya namin, dinadala mo pa rin hanggang ngayon. Sa puntong yun, may nag-iba sa loob ni Liza. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang damdaming matagal na niyang ibinaon. Galit. Isang matuwid na galit. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinalubong ang mga mata ng kanyang dating biyenan. Wala po kayong karapatang sabihin yan, maring sabi ni Liza. Nagulat maging siya sa sarili niyang katatagan. Aba, sumasagot ka na ngayon? Opo, sagot ni Liza. Mas malakas na ngayon. Dahil wala na akong utang na loob sa inyo.
Wala na akong obligasyon na manahimik. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa paligid, sa munti niyang pwesto. Marumi, maliit, pero sa kanya. Pinaghirapan niya. Wala na po akong pamilyang sinisira ang pangalan. Pagpapatuloy niya, ang boses ay matatag. Dahil ang apelyido ko na lang at ng anak ko ang daladala ko, kaya kung pwede po, umalis na kayo. Hindi po kayo welcome dito. Natigilan si Doña Esmeralda. Tila hindi nito inaasahan ang gayong pagsagot. Mula sa manugang na dati ay ni hindi makatingin sa kanya ng diretso. Ang mukha nito ay namula sa galit at pagkahiya. "How dare you?" Nanggagalaiting sabi nito. "Walang utang na loob. Matapos kang ampunin ng pamilya namin. Hindi niyo po ako inampon. Minahal ako ng anak ninyo." Pagtatama ni Liza. "At kung may utang na loob man ako, bayad na po iyon. Sobra-sobra pa. Sa lahat ng paninilbihan at pagtitiis na ibinigay ko." Hindi na nakapagsalita si Doña Esmeralda. Tumingin ito kay Ricardo na seryosong nakamasid, tapos ay ibinalik ang tingin kay Liza. Isang masamang ngiti ang muling gumuhit sa mga labi nito. "Magpakasaya ka sa bago mong buhay," sabi nito. Ang bawat salita ay may lason. "Tingnan natin kung hanggang kailan niyang katapangan mo, lalo na't malapit nang bumagsak ang lahat sa amin." Hindi na intindihan ni Liza ang huling sinabi nito. Bago pa siya makapagtanong, tumalikod na si Doña Esmeralda. Padabog na pumasok sa kanyang sasakyan at mabilis itong pinaharurot paalis, nag-iwan ng alikabok sa hangin. Naiwan si Liza na nanginginig, hindi na sa takot, kundi sa tindi ng emosyon. Nagawa niya. Nakatayo siya para sa sarili niya. Gabi na nang makauwi siya sa bahay ni Aling Nena. Pagod ang kanyang katawan, ngunit may kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Habang pinapatulog niya si Angelo, isang kartero ang kumatok sa pinto. May inabot itong isang opisyal na sulat para sa kanya. Nagtaka siya. Sino ang susulat sa kanya? Nang buksan niya ang sobre, nanlamig ang kanyang mga kamay. Galing ito sa isang law office. Sa loob, isang formal na dokumento ang nagsasabing si Carlo, ang kanyang asawa, ay formal na isinusuko ang lahat ng kanyang karapatan bilang ama sa kanilang anak na si Angelo. Ang mga letrang nakasulat sa dokumento ay tila mga aninong gumagapang sa paningin ni Liza. Voluntary Renunciation of Parental Rights. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salitang iyon, ngunit tila ayaw mag-sink in sa kanyang isipan. Isinusuko ni Carlo ang karapatan niya kay Angelo, ang lalaking sabik na hinihimas ang kanyang tiyan noong mga unang buwan ng kanyang pagbubuntis. Ang lalaking pumipili ng mga pangalan kasama niya, ang lalaking nangangarap na turuan ng anak nilang magbisikleta. Ngayon, para sa batas, hindi na nito kilala si Angelo. Para sa batas, si Angelo ay wala ng ama. Isang matinding kirot ang gumuhit sa puso ni Liza. Mas masakit pa ito kaysa sa pagtataboy sa kanya, dahil hindi na lang ito tungkol sa kanya. Tungkol na ito sa kanyang inosenteng anak. Niyakap niya si Angelo na mahimbing na natutulog. Paano niya ipapaliwanag ito sa kanyang anak paglaki nito, na ang sarili nitong ama ay tinalikuran siya bago pa man siya matutong magsalita? Kinabukasan, dala-dala ni Liza ang bigat ng balitang yon. Kitang-kita sa kanyang mukha ang lungkot. Nang dumating si Ricardo para sa kanyang pananghalian, agad nitong napansin. "Mukhang may malalim kang iniisip," sabi ni Ricardo habang iniaabot ang bayad. Hindi sumagot si Liza. Kinuha lang niya ang pera at tahimik na nagbilang ng sukli. "Kung hindi mo mamasamain," pagpapatuloy ni Ricardo, ang boses ay maingat. "Nakikita ko na may problema ka. Hindi ako magtatanong kung ano. Pero gusto ko lang malaman mo na kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Bilang isang kaibigan." Ang salitang kaibigan at ang sinseridad sa boses ni Ricardo
ang nagtulak kay Liza para magsalita. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkwento siya. Hindi niya idinetalye ang lahat, ngunit sinabi niya ang tungkol sa sulat, ang tungkol sa pagtalikod ng ama ni Angelo. Iniisip ko kung anong sasabihin ko sa kanya paglaki niya, sabi ni Liza, pinipigilan ng mga luha. Ayokong lumaki siyang may butas sa kanyang pagkatao dahil lang sa isang pirasong papel. Hindi agad sumagot si Ricardo. Tumingin ito sa malayo. Nang muli itong lumingon kay Liza, may kakaibang lungkot sa mga mata nito. Minsan, panimula ni Ricardo, ang mga bagay na inaakala nating isang sumpa ay isa palang pagpapala. Oo, masakit ngayon. Pero isipin mo, Liza, pinalaya ka niya. Pinalaya niya si Angelo. Malayang-malaya kayong buuin ang sarili ninyong mundo nang walang anino niya, nang walang pamilyang manunumbat sa inyo. Ang mga salita ni Ricardo ay tumagos sa puso ni Liza. Pagpapala? Paanong naging pagpapala ang pagiging ulila sa amang buhay? Tila nabasa ni Ricardo ang kanyang iniisip. Dumukot ito sa kanyang pitaka at naglabas ng isang maliit at kupas ng litrato. Ipinakita nito iyon kay Liza. Nasa larawan ang isang masayang pamilya. Si Ricardo, isang magandang babae, at isang maliit na batang babae na kamukhang kamukha niya. Ang asawa ko, si Marisa, at ang anak namin, si Sofia, sabi ni Ricardo. Ang boses ay bahagyang nanginginig. 5 taon na ang nakalipas. Naaksidente kami. Isang lasing na driver ang sumalpok sa amin. Ako lang ang nabuhay. Natigilan si Liza. Ang bigat na nararamdaman niya ay tila biglang gumaan, napalitan ng isang matinding pakikiramay para sa lalaking nasa harap niya. Gagawin ko ang lahat para maibalik sila. Pagpapatuloy ni Ricardo, ang mga mata ay nakatitig sa litrato. Ibibigay ko ang lahat para marinig ko ulit ang tawag ni Sofia na, Papa. Pero hindi na pwede. Itinago niyang muli ang litrato. Tumingin siya ng diretso kay Liza. May pagkakataon ka pang marinig ang tawag na yon mula kay Angelo. At nasa sayo kung sino ang gusto mong ituro sa kanya bilang ama. Ang pangalan sa birth certificate ay papel lang. Ang pagiging ama, ang pagiging magulang. Nasa puso yan, Liza. Nasa pag-aaruga. At sa bagay na yan, buong-buo si Angelo dahil nasa kanya ka. Sa mga sandaling iyon, isang bagong pananaw ang nabuksan para kay Liza. Tama si Ricardo. Ito ay isang paglaya, isang masakit na paglaya. Ngayon, siya na lang. Siya na lang ang magdidikta ng mundo ni Angelo at sisiguraduhin niyang magiging maganda ang mundong iyon. Nang gabing iyon, kinuha ni Liza ang sulat mula sa abogado. Tinitigan niya ito ng matagal. Pagkatapos, dinala niya ito sa labas at sinunog. Habang pinagmamasdan niyang nagiging abo ang papel, naramdaman niyang may isang mabigat na tanikala ang nalagot mula sa kanyang puso. Kinabukasan, mas maaliwalas ang kanyang mukha. Mas matamis ang kanyang ngiti. Ngunit ang kapayapaang ito ay hindi nagtagal. Sa kalagitnaan ng pananghalian, isang puting van ang huminto sa tapat ng kanyang pwesto. Bumaba ang ilang taong naka-uniforme. May dalang mga clipboard at camera. Magandang tanghali po, sabi ng isa sa kanila na mukhang leader. Kami po ay mula sa City Health Office. Nakatanggap po kami ng reklamo tungkol sa inyong food stall. Magsasagawa po kami ng isang surprise sanitation inspection. Nanlamig ang buong katawan ni Liza. City Health Office, reklamo. Isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip. Doña Esmeralda. Ito na siguro ang sinasabi nitong pagbagsak. Ang ganti nito sa kanyang pagsagot. Sige po, tuloy po kayo, sabi ni Liza. Pinilit na kumalma kahit na ang puso niya ay gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang mga customer niya ay napaurong, nagmamasid. Ang mga kapitbahay ay nagsimula na namang sumilip. Nagsimula ang inspeksyon. Bawat
Sulok ng munti niyang pwesto ay siniyasat. Kinuhaan ng litrato ang kanyang mga kaldero. Tiningnan ang pinagkukunan niya ng tubig. Sinuri ang paraan ng pag-iimbak niya ng mga natirang sangkap. Ang mga inspektor ay propesyonal, pero masusi. Bawat kilos nila ay tila naghahanap ng kahit pinakamaliit na butas para isara ang kanyang negosyo. Nanatiling tahimik si Liza. Sinasagot ang bawat tanong ng may katotohanan. Araw-araw, bago siya magsimula at pagkatapos niyang magligpit, sinisigurado niyang malinis ang lahat. Hindi lang para sa mga customer, kundi para sa sarili niya at para kay Angelo. Iyon ang tanging maipagmamalaki niya, ang kanyang dangal. Pagkatapos ng halos 1 oras na tila 1 dekada ang haba, nag-usap-usap ang mga inspektor. Lumapit sa kanya ang leader. Ang muka ay seryoso pa rin. Inihanda ni Liza ang sarili para sa pinakamasama. "Ginang," sabi ng lalaki, "base sa aming inspeksyon, malinis ang inyong pwesto. Maayos ang inyong proseso. Pumasa po kayo sa aming standards. Paumanhin po sa abala." Isang malakas na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Liza na hindi niya namalayang pinipigil pala niya. "Salamat po." Iyon lang ang tanging niyang nasabi. Umalis ang mga inspektor na kasing tahimik ng kanilang pagdating, ngunit ang epekto ng kanilang pagbisita ay naiwan. Ang mga kapitbahay na kanina'y nag-uusisa ay ngayoy humanga. Ang mga customer na nag-alinlangan ay bumalik na may bagong respeto. Ang balita ay mabilis na kumalat sa kanilang barangay. Ang luto ni nanay ay sinubok na at napatunayang malinis at ligtas. Ang masamang balak ni Doña Esmeralda ay nag-backfire. Kinabukasan, dumoble ang customer ni Liza. Ang insidente ay naging isang libreng patalastas na nagpataas ng kanyang kredibilidad. Ngunit ang pangyayari ay nag-iwan ng leksyon kay Liza. Napagtanto niyang hindi siya pwedeng manatili sa isang mesang karton lamang. Kailangan niyang maging mas matatag. Gamit ang lahat ng kanyang naipon, kinausap niya si Aling Nena. Nagpagawa siya ng isang mas maayos na pwesto, isang maliit na stall na may bubong na yero, isang sementadong lababo, at isang mas malaki at mas magandang karatulang kahoy kung saan nakaukit ang mga salitang "Luto ni Nanay." Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos, karga niya si Angelo na ngayon ay mahigit 1 taon na. Itinuro ng bata ang bagong karatula gamit ang maliit nitong daliri. "Luto." Binuo nito ang salita sa bibig. "Nanay." Napahinto si Liza. Tumingin siya sa kanyang anak pagkatapos ay sa karatula. Ang 2 salitang iyon na binigkas ng kanyang anak ay naglalaman ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, mga luha ng pagod, pagmamahal at tagumpay. Kinagabihan, habang nagliligpit siya, dumating si Aling Nena galing sa palengke. May dalang tsismis. "Narinig mo na ba, Liza?" sabi ng matanda. Humihingal pa. Ang tsismis sa palengke, ang kumpanya raw ng pamilya ni Carlo, nalulugi na, baon na raw sa utang. Hindi ito pinansin ni Liza. Ayaw na niyang marinig ang anumang tungkol sa kanila. Makalipas ang ilang linggo, isang maulan na hapon, habang nagpupunas siya ng mesa, isang figura sa kabilang kalsada ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang lalaking payat, basa ng ulan, at gusot ang damit. Nakayuko itong naglalakad, walang payong. Nang dumaan ito sa tapat ng isang ilaw poste, naaninagan niya ang mukha nito. Natigilan si Liza. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang lalaking iyon, na mukhang pulubi. Si Carlo. Nakatayo lang si Liza sa likod ng kanyang stall. Pinagmamasdan ang papalayong anyo ni Carlo hanggang sa tuluyan itong maglaho sa kabilang kanto. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Awa? Galit? O wala? Marahil ay wala na nga. Ang lalaking iyon ay isa na lamang estranghero, isang multo mula sa isang buhay
na matagal na niyang tinalikuran. Kinumpirma ni Aling Nena ang lahat kinabukasan. Ang balitang kumalat sa palengke ay totoo pala. Ang malaking kumpanya na ipinagmamalaki ni Doña Esmeralda ay bumagsak dahil sa maling pamamalakad at sunod-sunod na pagkakamali sa negosyo. Ang bagong asawa ni Carlo, ang anak ng isang mayamang kasosyo na ipinalit sa kanya, ay iniwan na rin ito nang magsimulang maubos ang kanilang pera. Gulong ng palad, sabi nga nila, komento ni Aling Nena habang nagkakape sila. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim, at sila ngayon nasa pinakailalim. Hindi na kumibo si Liza. Pinili niyang ituon ang kanyang atensyon sa pagpapalago ng kanyang negosyo. Ang luto ni nanay ay naging kilala na sa kanilang lugar. Hindi na lang mga taga roon ang kumakain. May mga empleyado na rin mula sa mga kalapit na opisina na dumarayo para sa kanyang lutong bahay. At si Ricardo, nanatili siyang tapat na customer. Pero higit pa roon, naging isang tapat na kaibigan. Minsan, kapag hindi masyadong abala, nag-uusap sila tungkol sa mga simpleng bagay, ang panahon, ang paglaki ni Angelo, ang mga pangarap. Nalaman ni Liza na bukod sa pagiging manager, hilig din pala nitong mag-alaga ng mga halaman. Isang hapon, naabutan ni Ricardo si Liza na pinapanood si Angelo habang sinusubukan nitong maglakad. Ang bata ay hahakbang ng 2 beses, matutumba, tatawa, at tatayo ulit. Umupo si Ricardo sa isang bangkito sa tabi niya, tahimik na nanonood din. Ang bilis ng panahon, sabi ni Ricardo. Parang kailan lang, sanggol na sanggol pa siya. O nga po, sagot ni Liza, ang nangiti ay nasa kanyang mga labi. Huminga ng malalim si Ricardo, tila may kinukuhang lakas ng loob. Liza, panimula niya, ang boses ay seryoso. Hindi ako magaling sa mga magagandang salita, kaya didiretsuhin na kita. Napalingon si Liza sa kanya, ang puso ay biglang kumabog. Nakikita ko kung paano mo pinalalaki si Angelo. Nakikita ko ang kasipagan at katatagan mo. Humahanga ako sa iyo, Liza, higit pa sa paghanga ng isang kaibigan. Tumingin si Ricardo hindi kay Liza, kundi kay Angelo. Alam kong mahirap ang pinagdaanan mo at ayokong maging pabigat, pero gusto kong maging bahagi ng buhay ninyo. Hindi para palitan ang ama ni Angelo, kundi para maging isang ama na magmamahal sa kanya. Para maging isang katuwang na aalalay sa'yo. Dahan-dahan, iniabot ni Ricardo ang kanyang kamay. Ngunit hindi ito inilahad kay Liza. Dahan-dahan niyang hinawakan ang maliit na kamay ni Angelo na nooy nakakapit sa gilid ng mesa. Gusto kong maging parte ng mundo ninyo, sabi niya. Ang tingin ay bumalik kay Liza, puno ng paggalang at sinseridad. Kung papayagan niyo ako. Natigilan si Liza. Hindi ito isang deklarasyon ng pag-ibig na puno ng pagnanasa. Isa itong alok. Isang alok ng pamilya, ng kinabukasan. Isang bagay na hindi niya inaasahan, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay kanyang inaasam. Bago pa man siya makasagot, biglang tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong sa mesa. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Walang sumasagot sa kabilang linya. Tanging ang tunog lang ng paghinga ang kanyang naririnig. Hello? Sino to? Ulit niya. Ilang segundo pa ng katahimikan at pagkatapos ay ibinaba na ang tawag. Ipinagkibit balikat na lang niya ito. Ang atensyon niya ay bumalik kay Ricardo at sa alok nito. Ngunit nang iangat niya ang kanyang tingin, ang lahat ng salitang sasabihin niya ay naglaho. Dahil sa kabilang kalsada, nakatayo si Carlo, payat. Magulo ang buhok, nakatingin ng diretso sa kanila. Sa kanya. Kay Ricardo. At higit sa lahat kay Angelo. Dahan-dahan itong tumawid. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanyang pwesto. Ang ulo ay nakayuko, na parang isang kriminal na haharap sa kanyang sentensya. Liza, sabi ni Carlo, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi.
Kailangan kong makita ang anak ko. Parang isang malakas na sampal ang mga salita ni Carlo. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng sakit, ang lahat ng alaala ng gabing iyon, ang sigaw, ang mga damit na inihagis, ang pagsasara ng pinto. Ang proteksyon na pader na itinayo ni Liza sa paligid ng kanyang puso ay biglang gumuho. Hindi! Mariin niyang sagot. Ang boses ay malamig na parang yelo. Wala kang anak dito. Liza, pakiusap. Pagmamakaawa ni Carlo, humakbang pa ito ng isa pa palapit. Ngunit napaurong din nang makita ang galit sa mga mata ni Liza. Nagkamali ako. Alam ko. Naging duwag ako. Nagpadala ako kay Mommy. Pagsisisihan ko yon habang buhay. Pero si Angelo, wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan, kaya nga hindi mo siya dapat guluhin. Tumaas na ang boses ni Liza. Ang mga customer na natitira ay nagsimula ng mag-alisan. Ramdam ang tensyon. Nasaan ka noong nilalagnat siya? Nasaan ka noong unang beses siyang ngumiti? Nasaan ka noong kailangan niya ng ama? Tinakwil mo siya, Carlo. May papeles pa ako para patunayan yon. Napaiyak si Carlo. Hindi isang tahimik na pagluha, kundi isang tunay na paghagulgol ng isang lalaking wasak. Isang imahe na hindi kailanman inakala ni Liza na makikita. Para sa batas lang yon, Liza. Sabi nito sa gitna ng mga hikbi. Ginawa ko yon dahil iyon ang gusto ng pamilya ng asawa ko noon para masigurado ang negosyo. Pera ang sumira sa lahat. Pero hindi ibig sabihin noon, hindi ko siya iniisip. Araw-araw, gabi-gabi. Hindi na niya natapos ang sasabihin ng isang maliit na boses ang marinig mula sa likuran ni Liza. Mommy? Napalingon si Liza. Nakatayo roon si Angelo. Kakagising lang mula sa kanyang pagkakatulog sa hapon. Kinukukusot pa nito ang kanyang mga mata. Lumapit ito at yumakap sa binti ng kanyang ina. Medyo nagtatago habang tinitingnan ang estrangherong lalaki na umiiyak. Mommy? Who's that? Tanong ng bata. Ang inosenteng tanong ay parang isang espadang tumusok sa puso ng tatlong matatandang naroroon. Napatitig si Carlo kay Angelo, ang kanyang anak, ang kanyang laman at dugo. Lalo siyang napahagulgol. Hindi alam ni Liza ang sasabihin. Paano mo ipapakilala ang isang ama na tumalikod sa'yo? Si Mommy mo, na-stroke na, biglang sabi ni Carlo, na tila isang huling baraha na inilabas. Naka-wheelchair na lang siya, at sa tuwing nagigising siya, isa lang ang hinahanap niya. Ang pangalan ng apo niya, ang pangalan ni Angelo. Natigilan si Liza. Nanatili si Ricardo sa isang tabi. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Nakikinig lang. Iginagalang niya kung anuman ang magiging desisyon ni Liza. Ito ang laban ni Liza. Ito ang kanyang nakaraan na kailangan niyang harapin. Umalis ka na, Carlo. Sabi ni Liza sa huli. Ang boses ay pagod na. Pagod na sa galit. Pagod na sa sakit. Kinalong niya si Angelo. Niyakap ng mahigpit na parang ayaw ng pakawalan. Walang nagawa si Carlo. Tinitigan niya sa huling pagkakataon ang mag-ina. Isang tingin ng matinding pagsisisi at pangungulila. Bago dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo, ang balikat ay lupaypay sa kabiguan. Gabi na, ngunit hindi makatulog si Liza. Mahimbing na ang tulog ni Angelo sa kanyang tabi. Ang paghinga nito ay payapa. Pinagmasdan niya ang mukha ng kanyang anak, ang maliliit na pilik mata, ang hugis ng ilong, ang kurba ng mga labi. May mga bahagi dito na hindi maikakailang galing kay Carlo. Bumalik sa isip niya ang tanong ng kanyang konsensya, isang tanong na paulit-ulit na umuukil-kil sa kanya mula pa kanina. Ang pagtanggi niya kay Carlo, para ba talaga kay Angelo? O para sa sarili niyang nasaktang damdamin? Isinasara niya ba ang pinto para protektahan ang kanyang anak mula sa sakit na posibleng idulot muli ni Carlo sa hinaharap? O isinasara niya ang pinto bilang ganti dahil iyon mismo ang ginawa sa kanya noon? Tinitigan niya ang payapang mukha ni Angelo.
Karapatan ng bawat anak na makilala ang kanyang ama. Ngunit karapatan din ng bawat ina na protektahan ang kanyang anak mula sa kapahamakan. Saan nagtatapos ang pagprotekta at saan nagsisimula ang paghihiganti? Hindi niya alam ang sagot. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, ang hindi niya pagkakaalam ang siyang pinakamatinding kalaban niya. Hindi na muling nagpakita si Carlo, ngunit ang anino niya ay naiwan. Bumabagabag sa isip ni Liza sa bawat sandali ng katahimikan. Ang kanyang dating determinasyon ay napalitan ng alinlangan. Isang umaga, habang nagkakape sila ni Aling Nena, hindi na niya natiis. Aling Nena, sa tingin niyo po, nagkamali po ba ako? Tanong niya. Masyado po ba akong naging maramot? Huminga ng malalim ang matanda at hinawakan ang kamay ni Liza. Iha, walang sino man ang makakasagot niyan kundi ikaw. Pakinggan mo ang puso mo, pero huwag mong kakalimutan kung ano ang kayang gawin ng taong yan sa'yo. Ang puso, madaling makalimot. Ang isip, dapat laging nagpapaalala. Ang payo ni Aling Nena, bagamat puno ng karunungan, ay lalo lang nagpagulo sa isip ni Liza. Nang tanghali, dumating si Ricardo. Napansin nito ang pananahimik niya. Ang lalim na naman ang iniisip mo, sabi nito sa malumanay na paraan. Tumingin si Liza sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagod. Hindi ko po alam ang gagawin. Hindi nagtanong si Ricardo kung tungkol saan iyon. Alam na. Alam na niya. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ano man ang maging desisyon mo, Liza, nandito ako. Seryosong sabi ni Ricardo. Kung pipiliin mong huwag na siyang palapitin, susuportahan kita. Kung pipiliin mong bigyan siya ng pagkakataon para sa bata, susuportahan pa rin kita. Hindi magbabago yon. Pagkatapos ay ngumiti ito ng bahagya. Ang tunay na lakas, Liza, ay hindi ang hindi pagbagsak, kundi ang pagpili kung paano ka babangon at kung sino ang tutulungan mong bumangon din. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Liza. Kung sino ang tutulungan mong bumangon din. Kinahapunan, isinara niya ng maaga ang kanyang pwesto. Isinama niya si Angelo at sumakay ng tricycle papuntang sementeryo. Sa harap ng puntod ng kanyang ina, doon niya ibinuhos ang lahat. Nay, ano po ba ang tama? Pabulong niyang tanong. Habang pinupunasan ang lapida, si Angelo ay masayang naglalaro sa damuhan sa di kalayuan. Tinuruan niyo po akong maging mabuti, magpatawad. Pero paano po ako magpapatawad kung ang sugat ay sariwa pa? Paano kung sa pagpapatawad ko, muli lang kaming masaktan? Naalala niya ang isang kasabihan ng kanyang ina. Ang sugat, naghihilom, pero ang pait sa puso. Lason yan, anak. Dahan-dahan kanyang papatayin mula sa loob. Nakatitig siya sa pangalan ng kanyang ina na nakaukit sa marmol. Dahan-dahan, isang kapayapaan ang dumaloy sa kanyang puso. Ang galit niya kay Carlo ay parang isang mabigat na kadena na nakatali sa kanyang paa. Pumipigil sa kanya na tuluyang makalakad pasulong. Siguro ang pagpapatawad ay hindi para kay Carlo. Siguro ito ay para sa sarili niya, para kay Angelo. Nang patayo na siya para umalis, isang pamilyar na babae ang kanyang natanaw sa di kalayuan. Payat, nakasuot ng itim, at nakayuko. Dahan-dahan itong naglapag ng bulaklak sa isang puntod bago pa simpleng umalis na tila ayaw nitong may makakita. Pamilyar ang kanyang tindig. Siya yata yung asawa ni Carlo ang ipinalit sa kanya. Anong ginagawa nito rito? Hindi na niya ito inisip pa. May desisyon na siyang ginawa. Pag-uwi nila sa bahay, hinintay niyang makatulog si Angelo. Tinitigan niya ang kanyang anak. Hinaplos ang malambot nitong buhok. Huminga siya ng malalim, kinuha ang kanyang cellphone at hinanap ang numerong tumawag sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Nagdasal siya
na yun pa rin ang numero ni Carlo. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot. "Hello?" Boses ni Carlo. Halatang nagulat. Nagbuntong hininga si Liza. Pinatatag ang kanyang loob. "Sige," sabi niya. Ang boses ay kalmado at pinal. Anong ibig mong sabihin?" Naguguluhang tanong ni Carlo. "Papayag akong makita mo siya," sabi ni Liza. "Isang beses lang, para sa bata." Nagkasundo silang magkita sa isang maliit at pampublikong parke kinabukasan ng hapon. Isang lugar na neutral kung saan maraming tao at kung saan madali lang para kay Liza na umalis kasama si Angelo kung sakaling maging komplikado ang sitwasyon. Dumating si Liza ng mas maaga. Pinaupo niya si Angelo sa duyan at marahan itong itinulak. Sa bawat ugoy ng duyan, kasabay nitong umuugoy ang kanyang puso. Tama ba itong ginagawa niya? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan. Ilang sandali pa, natanaw niya si Carlo na naglalakad palapit. Mukha itong mas maayos ngayon kumpara noong huli niya itong makita. Nakaputing t-shirt ito at maong, ngunit kitang-kita pa rin ang pamamayat at ang lungkot sa mga mata nito. May dala itong isang maliit na paper bag. Huminto si Carlo ilang hakbang, ang layo mula sa kanila. Tila takot lumapit. Ang mga mata nito ay nakatutok lamang kay Angelo. Bumaba si Angelo mula sa duyan at nagtago sa likod ng mga binti ni Liza. Sumisilip sa estrangherong lalaki. Pwede ba? Pwede ba akong lumapit?" Nanginginig na tanong ni Carlo. Ang tingin ay na kay Liza. Tumango lang si Liza. Isang beses. Iyon na ang kanyang hudyat. Dahan-dahan na parang natatakot na baka tumakbo ang bata, lumuhod si Carlo sa damuhan para maging kapantay ni Angelo. Isang ngangiti ang pilit niyang ginuhit sa kanyang mga labi, ngunit ang mga mata niya ay nagsimula ng mamasa. "Hi!" sabi ni Carlo, ang boses ay halos pabulong. Ako si..." Hindi niya masabi. Hindi niya alam kung anong itatawag sa sarili. Si Angelo naman ay nanatiling tahimik. Nakakapit pa rin sa kanyang ina. Pinagmamasdan lang ang lalaki. Dumukot si Carlo sa paper bag at inilabas ang isang maliit na laruang kotse na kulay pula. Dahan-dahan niya itong inabot kay Angelo. "Para sa'yo," sabi ni Carlo. Tumingin si Angelo sa laruan, tapos sa kanyang mommy. Tila humihingi ng permiso. Marahang tinapik ni Liza ang likod ng anak. Kinuha ni Angelo ang laruan at sinuri ito. Sa mga sumunod na minuto, walang nagsasalita. Pinanood lang ni Liza si Carlo na subukang makipaglaro kay Angelo. Itinutulak ni Carlo ang kotse sa damuhan at ginagaya naman ito ni Angelo. Walang salitaan, tanging ang tahimik na laro ng dalawang mag-ama na parang dalawang estranghero. Tumayo si Liza at lumayo ng kaunti, binibigyan sila ng espasyo. Pinanood niya sila mula sa malayo. Isang parte ng puso niya ang nakakaramdam pa rin ng galit. Ngunit may isang parte rin na nakakaramdam ng kakaibang kirot. Isang kirot ng panghihinayang para sa lahat ng nasayang na sandali. Habang naglalaro, may kinuha si Angelo mula sa kanyang bulsa. Isang piraso ng biscuit na ibinigay sa kanya ni Liza kanina. Hinati niya ito sa dalawa at, nang walang babala, inabot ang kalahati kay Carlo. "Oh," sabi ng bata. Natigilan si Carlo. Tinitigan niya ang maliit na kamay na nag-aabot sa kanya ng pagkain. Ang simpleng gesture na yon, ang dalisay na kabaitan ng isang batang walang alam sa nakaraan, ang tuluyang nagpabagsak sa kanya. Kinuha niya ang biscuit at doon, nakaluhod sa damuhan, humagulgol siya ng walang tunog. Ibinaba niya ang kanyang ulo at ang kanyang mga balikat ay nayanig sa tindi ng kanyang pag-iyak. Napalapit si Angelo sa kanya. Tila nag-aalala at marahang tinapik ang kanyang likod. Ginagaya ang laging ginagawa ng kanyang ina. Sa pagmamasid sa eksenang yon, naramdaman ni Liza na may bumitaw sa kanyang puso. Ang galit, ang pait. Hindi ito tuluyang nawala, pero hindi na ito ang nangingibabaw. Sa sandaling iyon,
Hindi niya nakita si Carlo bilang ang lalaking nanakit sa kanya. Ang nakita niya ay isang amang nagsisisi, isang taong wasak. Ito na siguro ang sinasabi nilang pagpapatawad. Hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang ang sakit na yon ang magdikta sa iyong kasalukuyan. Oras na para umuwi. Nilapitan niya ang dalawa. Angelo, anak, halika na. Malumanay niyang tawag. Tumayo si Carlo, pinupunasan ang kanyang mga luha. Salamat. Liza, salamat. Para kay Angelo ito, hindi para sa'yo. Sagot ni Liza, ngunit wala nang talim ang kanyang boses. Habang naghahanda silang umalis, isang pamilyar na kotse ang huminto sa gilid ng parke. Bumaba mula rito si Ricardo. Gaya ng napag-usapan nila, susunduin niya ang mag-ina. Naglakad si Liza at Angelo, palapit sa sasakyan, habang si Carlo ay naiwan, nakatayo sa gitna ng parke. Bago sumakay si Liza, lumingon siya. At sa unang pagkakataon, ang dalawang lalaki sa buhay niya ay nagkaharap. Ang nakaraan na puno ng sakit at ang hinaharap na puno ng pag-asa. Katahimikan, iyon ang namagitan sa tatlong matatanda, habang si Angelo ay masayang ipinapakita kay Ricardo ang bago niyang laruang kotse. Walang nagsalita, tila nagpapakiramdaman. Si Ricardo, ang unang bumasag sa katahimikan. Naglakad ito, palapit kay Carlo at inilahad ang kanyang kamay. Ricardo, simpleng pagpapakilala niya. Nag-alinlangan sandali si Carlo, pagkatapos ay tinanggap ang kamay. Carlo, salamat, sabi ni Ricardo, isang pahayag na ikinagulat ni Liza at Carlo. Salamat sa pagbibigay buhay sa isang napakabuting bata. Walang pagkutya sa boses ni Ricardo. Tanging sinseridad. Natigilan si Carlo. Sa halip na husgahan siya, kinilala pa nito ang tanging magandang bagay na nagawa niya. Tumangulang si Carlo. Hindi makapagsalita. Puno ng hiya at pasasalamat. Binalingan ni Liza si Carlo. Oras na para linawin ang lahat. Carlo, sabi niya, ang boses ay kalmado at matatag. Hinayaan kitang makita si Angelo ngayon dahil karapatan niya yon. Pwede kang maging parte ng buhay niya bilang ama niya. Pwede mo siyang dalawin, pero may mga hangganan. Tumingin siya kay Ricardo, pagkatapos ay binalik ang tingin kay Carlo. Ito, sabi niya, ang tinig ay hindi nag-aalinlangan. Ito ang buhay ko ngayon. Ito ang pamilya ko. Naintindihan ni Carlo, ang sakit ay bakas sa kanyang mga mata. Ngunit may kasama na itong pagtanggap. Iyon ang kabayaran sa kanyang mga pagkakamali. Ang makita ang babaeng minahal niya na masaya sa piling ng iba. Ang makita ang anak niya na may ibang kinikilalang pop. Naiintindihan ko. Halos pabulong na sagot ni Carlo. Salamat pa rin, Liza. Salamat sa pagkakataong ito. Bago sila tuluyang umalis, may isang huling bagay na ginawa si Liza. Kung gusto mo, sabi niya, dumaan ka sa luto ni nanay minsan. Ililibre kita ng pananghalian. Hindi iyon isang imbitasyon para manligaw muli. Hindi iyon isang pahiwatig ng pagkakaibigan. Para kay Liza, isa yung huling akto. Ang akto ng pagpapakita ng habag sa isang taong bumagsak, isang bagay na hindi ipinagkait sa kanya noong siya naman ang nasa ilalim. Isang paraan upang tuluyang isara ang kabanata ng kanilang nakaraan ng may dignidad. Tumango si Carlo, isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sumakay na sina Liza at Angelo sa kotse ni Ricardo. Habang papaharurot ang sasakyan, tumingin si Liza sa side mirror. Nakita niya ang papaliit na anyo ni Carlo, nakatayo pa rin sa parke, mag-isa, walang galit, walang sakit. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Hindi sila gaanong nag-usap sa biyahe. Hinawakan lang ni Ricardo ang kamay ni Liza, isang hawak na nagsasabing, nandito ako, proud ako sa'yo. Hindi sila dumiretso sa bahay ni Aling Nena. Dinala sila ni Ricardo sa isang maliit na bahay na may bakuran
sa isang tahimik na subdibisyon. Ano ang ginagawa natin dito? Nagtatakang tanong ni Liza. Ngumiti si Ricardo. Ilang buwan ko na itong hinuhulugan, sabi niya. May maliit na hardin sa likod para sa mga halaman ko at may sapat na espasyo para sa isang batang mahilig magtakbuhan. Bumaba sila. Binuksan ni Ricardo ang pinto. Liza, sabi niya. Humarap ito sa kanya. Gusto kong dito nating ituloy ang kwento natin. Dito natin palakihin si Angelo. Dito natin buuin ang pamilya natin. Tumingin si Liza sa loob ng bahay. Simple lang ito, ngunit maliwanag at masaya. Tumingin siya kay Ricardo, ang lalaking nagpakita sa kanya ng kabutihan nang hindi humihingi ng kapalit. Tumingin siya kay Angelo na tuwang-tuwang tumatakbo sa maliit na sala. At sa wakas, naramdaman niya ito, ang pakiramdam ng pagiging tahanan. Tumingin siya sa paligid, sa bago niyang buhay. Sa kanyang tabi ay ang kanyang kinabukasan. Tumingin siya sa kanyang likuran, sa daan na kanilang dinaanan. Sa malayo, nakikita pa rin niya ang anino ng kanyang nakaraan. Ngunit hindi na ito nakakatakot. Isa na lamang itong paalala kung gaano nakalayo ang kanyang narating. Ngumiti si Liza, isang nangiting totoo at nagmumula sa puso. Tumingin siya kay Ricardo. Nakauwi na ako, bulong niya. 5 taon ang lumipas. Ang dating maliit na stall na luto ni nanay ay isa na ngayong maliit at maaliwalas na restaurant. Hindi na si Liza ang nag-iisang tagaluto. Mayroon na siyang 2 katulong sa kusina at ilang mga waitress. Ngunit tuwing umaga, siya pa rin ang personal na namamalengke. At naghahanda ng mga espesyal na putahe ng araw, isang ritual na ayaw niyang bitawan. Ito ang paalala niya sa kanyang pinagmulan. Sa isang sulok ng restaurant, may isang mesa na laging nakareserba tuwing Sabado ng tanghali. Isang mesa para sa isang lalaki at isang bata, si Carlo at si Angelo. Sa paglipas ng mga taon, natuto si Carlo na maging isang ama. Isang amang dumadalo sa mga school event, isang amang tumutulong sa homework, isang amang naghihintay lang sa gilid. Hindi niya kailanman sinubukang kunin ang pwesto ni Ricardo. Nasiyahan na siyang tawaging tatatay, habang si Ricardo naman ang papa ni Angelo. Si Doña Esmeralda, bagamat hindi na tuluyang gumaling mula sa kanyang stroke, ay medyo lumambot na rin. Paminsan-minsan, isinasama siya ni Carlos sa pagdalaw kay Angelo. Tahimik lang itong nanonood mula sa kanyang wheelchair. Ang mga mata ay may bakas ng panghihinayang habang pinagmamasdan ang apo na hindi niya nakitang lumaki. Isang hapon ng linggo, sa bahay na binuo ni Liza at Ricardo, abala ang lahat. Ang amoy ng bagong lutong tinapay ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak mula sa hardin. Si Ricardo, suot ang kanyang paboritong damit pambahay, ay masayang nagdidilig ng kanyang mga rosas. Si Angelo, 10 taong gulang na ngayon, ay tinuturuan ng kanyang nakababatang kapatid kung paano magpatakbo ng isang maliit na drone. Careful, Maya! Paalala niya sa 5 taong gulang na kapatid, isang masayahing batang babae na nakuha ang mga mata ni Ricardo at ang ngiti ni Liza. Lumabas si Liza mula sa kusina. May dalang isang pitzel ng malamig na juice at isang plato ng merienda. Umupo siya sa isang upuang yantok sa kanilang beranda. Pinagmamasdan ng kanyang pamilya. Ang kanyang mundo. Lumapit si Ricardo, pinunasan ang mga kamay sa kanyang pantalon at umupo sa tabi niya. Inakbayan siya nito. Isinandal ni Liza ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Masaya ka ba? Tanong ni Ricardo. Isang tanong na madalas pa rin niyang itanong kahit alam na niya ang sagot. Tumingin si Liza sa kanyang hardin. May mga rosas, simbolo ng pag-ibig ni Ricardo. May mga sampagita, paalala ng kanyang ina. May mga gulay, simbolo ng kanyang pagsisimula sa luto ni nanay. Ang hardin na yon ang kanyang buhay. May mga bahaging tinamaan ng bagyo, may mga halamang nalanta at namatay.
Ngunit sa bawat tagsibol, may mga bagong usbong, mga bagong bulaklak na namumukadkad, mas matatag at mas maganda kaysa dati. Ngumiti si Liza, isang nangiting puno ng kapayapaan. Oo, sagot niya, buong buo. Hindi na kailangan ng maraming salita. Sa tahimik na hapon na yon, sa gitna ng tawanan ng kanyang mga anak at sa init ng yakap ng kanyang asawa, natagpuan ni Liza ang lahat ng sagot. Ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar. Ito ay isang pakiramdam. Ang pakiramdam na ikaw ay ligtas, ikaw ay minamahal, at sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay, ikaw ay malaya.